The government is doing well under the leadership of Basti Duterte. Magandang araw po sa ating lahat. This is Councilor Danny Dayanghirang. Ang ganda ng Davao City, ang ganda ng Pilipinas. Mahalin po natin ito. Ang pag-uusapan po natin today, by the way, before that, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, yung nasa loob at labas ng bansa. Lalong-lalo na sa ating mahal sa buhay ng mga kababayan. Napakalayo po ninyo. You are in other countries, naghahanap buhay. Meanwhile, kami dito po ay nagdadasal na sana po ay malampasan natin itong mga hamon laban sa kalamidad, lindol, bagyo at iba pa. At lalong-lalo na itong pagnanakaw o korupsyon ng pera ng gobyerno. Today ay pag-uusapan po natin itong bagong development na kung saan ay dumating na po ang 10 buses binili po ng Davao City, na kung saan itong 10 new floor city buses, mababa, no? Yung 10, mataas ito, ay binili po ng City Government of Davao, ay dumating dito sa lungsod ng Davao noong October 14. And some of the features itong mga bus nito ay 12 meters long. Mahaba, no? Mahaba na sasakyan. At merong ramp po na yung sa mga person with disability, yung mga hindi makakaakyat kaagad, ay merong daanan itong buses na ito. CCTV cameras, meron din. At merong automated passenger counter, yung bus po. Ibig sabihin, talagang advanced na, no? Set to operate by sa gitna po ngayong buwan ng November, middle of November. The Davao City Bus will serve as an interim solution to the city's transportation problem. Yung Davao kasi malaki na masyado. In fact, tayo ngayon ay number 3, number 4 sa buong bansa na napakalaki na syudad. We have almost 1.8 million na nakatira dito sa lungsod ng Davao. Malawak po, and we are the biggest city and area. And dahil dito po ay nagiging migration area ito ng iba-ibang Davao region na neighboring city po natin or provinces. Kasali po ang Cagayan de Oro, Region 10, Region 9. And dahil po sa napakalinis ng city at napakaganda, ay marami pong lumilipat na dito sa lungsod ng Davao. And under the leadership of the Dutertes, sinimulan po ng kanilang ama at pinatuloy ng mga anak ni Vice President Sara Duterte, ni Congressman Pulong Duterte at ngayon Mayor Basti Duterte at ang kanilang mga apo or anak, Congressman Omar Duterte and Acting Vice Mayor Rigo Duterte, ay tuloy-tuloy po ang development ng city. Itong buses na nakikita ninyo ngayon sa audio natin ay gagamitin ngayong mid-November, sa kalagitnaan po ng Nobyembre, ay mag-operate na ito sa city. Libre po ito para sa ating mga kababayan sa lungsod ng Davao. Bus routes will be announced in the coming days. I-announce po yung anong ruta nitong 10 buses na ito. At ito ay subject sa approval ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kasi po mag-ooperate pa rin ito under the what you call this regulation ng national government, ng Land Transportation Office at Franchising Board. Napakaganda po ng programa nito ni Mayor Basti Duterte at ito ay gagamitin sa makikita natin. Ang gaganda ng mga upuan, no? And merong automatic na stop na pipindutin mo lang, mag-i-stop yung mag-open at will give signal sa driver to stop. And ito po yung development dito sa lungsod ng Davao. Then maraming remarks dito. Lagyan nyo ng lagyan nyo ng 20 pesos na bigas. Hindi namang libre nga ito eh. Huwag natin pag-usapan yung bigas-bigas. Dapat nga, totoo niya, dapat libre yan eh. So anyway, dapat, may mga komentaryo kasi nakikita ako dito, dapat dati pa sana ginawa yan. Well, ongoing naman yung effort ng government. Magagalit na naman yung, ayaw ko na lang banggitin at nagiging political. So, generally, based po sa performance ito. And the government is doing well under the leadership of Basti Duterte. And dito sa Davao, we are proud to say, walang ghost project dito. We don't have problems sa mga corruption and everything is doing well under the Duterte leadership. Tulong-tulong po yung mga Davaoenyo.
Isa lang naman ang problema namin na talagang dinadasal namin na sana makabalik ng aming mahal na Presidente, Mayor Rudy Duterte. Pagdasal po natin si Mayor Rudy Duterte na makabalik po sana dito sa ating bansa. May edad na rin po yun. Sana pagbigyan na lang ng mga judges or sino bang nagde-decide nito or sino bang makakatulong. Tulungan na natin si President Rudy Duterte. Yung, alam mo, yung tradisyon natin na we love so much our elders, yung ating mga lulo, lula, mahal po natin yon. Hindi po natin binibigayan sa ibang tao. Talagang sa kultura natin ay kasama natin, inalagaan natin. At napakasakit po itong ginawa nila kay President Duterte. But nevertheless, tuloy po ang buhay dito sa Davao. Yung mga anak niya ay tuloy-tuloy pa rin sa pagsisilbi in the philosophy of Duterte governance. Congratulations, Davaoenos, inyo po ito. Itong mga bus na ito, hindi po pag-aari ng ano-ano dyan. Galing po sa taxes natin ito. At binili ng Davao para po sa atin. Huwag po nating dumihan pala. Dapat malinis parati. Yung mga basura natin, yung magdala-dala ng mga ano-anong pintil-pin dyan, sana huwag na. Ayusin natin, pagandahin natin, ipakita natin ang disiplina sa ating lungsod ng Davao. Ituloy natin. Disiplina naman tayo. In fact, meron nga nagbiro sa akin, Councilor, bawa mo, ang karsada ninyo, pwedeng matulog. Pwede daw tulugan yung karsada ng Davao dahil napakalinis. Madaling araw, malinis na po. At napakaganda. Wala nang snatcher dito. Iwan mo yung mga gamit mo, hindi mawawala. Pag may naiwan sa sasakyan, kahit millions yan, sinasauli ng mga drivers. Ganun po ka-disiplinado yung Davao City. At ito po ay resulta sa paghihirap at serbisyo ng mga Duterte. Kaya ulitin ko, ipagdasal po natin ang ating mahal na President Rudy Duterte, Mayor Rudy, na sana po mabalik na dito sa ating bansa. Hanggat sa muli, this is Councilor Dayang Hirang. Ang ganda ng Pilipinas, ang ganda ng mga bases na dumating sa Davao. Atin po ito, pera ninyo ito, inyo ito, para po sa sambayan ng Davaoenyo. God bless Philippines! Maraming salamat po and see you next time. Bye-bye for now. A political analyst, Danny Dayang Hirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayang Hirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.